Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, December 27. Ang ebanghelyo natin ay John 21:8. Sabi ng ebanghelyo, now on the first day after the Sabbath, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark. She ran to Peter and the other disciple whom Jesus loved, and she said to them, they have taken the Lord out of the tomb and we don't know where they have laid him. She ran to Peter. I love that expression. Yun ang puso ng pagiging Katoliko. We run to Peter. Peter ay ang iniwan ng Panginoon, presensya niya dito sa mundo. Peter ay ang pangako ng Panginoon na sa balikat nitong ay tatayo ang kanyang simbahan. Ang simbahan ay maring maguguluhan ng mga puwersa ng kasamaan at ng kadiliman. But dahil kay Peter ay mananatiling nakatayo sa katotohanan, mananatiling nakatayo sa kalooban ng Diyos. And we Catholics, we run to Peter at ang kanyang mga successors, yung mga Santo Papa. Kaya sa ating ang Santo Papa ay napakahalaga. Ang pagmamahal, ang debosyon, ang pagsunod, ang pagiging masunurin sa kanya ay napakahalaga. Dahil nilalagay pong ating pagmamahal, debosyon at obedience sa paanan ng Panginoong Jesus. Nagtitiwala tayo sa salita ng Panginoong Jesus. Noon sabihin kay Pedro, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong itong itatayo kong aking simbahan. At ang kapangyarihan ng kasamaan ay hindi magwawagi kailanman. And we run to Peter like Mary. Kapag may direksyon na kailangan tatahakin, kung mayroong paliwanag na kailangan humingi, kung mayroong pun tayong, we run to Peter. And so, these days, this is very important, na bilang Katoliko, yun ay pundasyon ng ating pananampalataya. We run to Peter. Sometimes we can even get confused, but we run to Peter. We can be a little lost in understand, but we run to Peter. We run to Peter because we know that staying with Peter, we stay with Jesus. Hindi Pedro ang bukal ng lakas ng simbahan. Hindi Francis, hindi Benedict, hindi John Paul II, hindi Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kahalili, ang Santo Papa ay naging pundasyon ng ating pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.